Kailangan ng agarang pagpasa ng anti-pogo bill. Pakat hindi maramdamang flood control program, iginiit ni Brother Eddie na unconstitutional ang naturang batas. Sapat ba ang training ng mga teacher para sa sensitibong topic ng sexuality? Naniniwala po tayong kung magtutulungan ng lahat ng ahensya ng gobyerno, mas marami po tayong maabot, lalo na sa lagay ng bansa po natin ngayon. Welcome sa Kwentuhang Sibak. Happy National Bible Day, everyone. We have been tackling some very important measures that would really affect the destiny of our beloved country. There's this Budol Bill. I call it Budol Bill because the title says preventing teenage pregnancy. Who wouldn't go for that? But in the provisions of the measure, there's so many woke provisions saying that that sex education will be taught in all levels of the society. And all other government offices would have to teach sex education based on international standards. For example, WHO 0 to 4 being taught how to masturbate. It has to be taught. And all the government agencies will be compelled to talk about it. That you can touch yourself at the age of 8 to 10. And that the parents will no longer have any right, which is a violation of the Constitution. Article 14, Section 2. The right of the parents. If you look at the whole world, the Philippines is the only country, the only constitution in the world that recognizes the sanctity of family life, as stipulated in Article 2, Section 12 of our 1987 Constitution. In our 1987 Constitution, it talks about the value and importance of the Word of God. It says that we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. And who is this God that we are talking about? This is the God being taught by the Word of God. And that is why it is our duty to fight for it. Now let me end by saying, we are not here on earth as spectators. We're not created by the Lord flower vases. We're not flower vases. We're not only for display. We are here to fight for the cause of God's kingdom. When David saw Goliath, and Goliath is mocking not just the king of Israel, not just the army of Israel, but the God of Israel, David could not help it. Even his brothers saying, "Go home, be the shepherd that you are. Go home, do nothing." David was so passionate, knowing that he was created and called by God to fight for his word. And so David said, "Is there not a cause?" Come on. We're talking about the cause of God's kingdom here. We're not gonna back down. And if God is with us, no one and nothing and no circumstances here on earth can be against us. Amen? I always believe that the Word of God should be the basis of everything you wanted to do in life, including passing legislations in this beloved country. Because our God is not dead. He is working in us. Whether you like it or not, He is working. But can you imagine if you decide to work with Him? Oh, come on. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong pong oras na ito ay dadako po tayo sa Kwentuhang Sibak. At ang makakasama po natin ngayon ay ang isa sa mga lingkod ng Panginoon ay ginagalang at minamahal ng maraming mga mananampalataya, lalo na po sa bayan po ng Bulacan o sa Bulacan, Bulacan. Walang iba po ang aking tinutukoy ay ang founder po ng River Life Christian Church. At siya rin po ang head
o chairman ng Ministerial Association ng mga pastors sa buong Giginto. I-welcome po natin ang ating makakasama sa interview pong ito. Walang iba kundi si Pastor Bay Galman. Magandang araw po sa inyo, Pastor Ray. Magandang hapon po, Kong Domeng. Ang malaking karangalan na maging bahagi po ng ating programang ito. Kami naman din po sa Sibak Party List, isang karangalan po namin na ma-interview ang katulad niyo po na patuloy na nagmamalasakit at nagmamahal po sa ating bayan. At ngayon po, Pastor Bay, ay buwan po na sineselebrate po natin ang Biblia. Ano po ba ang kahalagaan? Bakit kailangan i-celebrate po natin ang Biblia dito po sa ating minamahal na bansa? Para sa akin po, isa kasi napakalaking breakthrough itong pagkakaroon natin ng tinatawag na Bible Month o buwan ng Biblia sa ating bansa sapagkat ito po ay isang pagpapaalala ng kahalagahan na ang mga tao ay magkaroon ng awareness regarding doon sa kahalagahan ng Biblia sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So napakahalaga po na ito po ay naisulong, naging isang batas at ngayon ay atin pong pinakikinabangan ng ating bansa. Alam niyo po, ang mga ginamit po ng Panginoong Diyos, katulad po ni Senator Joel at ni Senator Manny Pacquiao, former Senator Manny Pacquiao, sila po ang mga naging author sa alam ko po kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong celebration. Pastor Bay, ngayon po ay siguro hindi naman po lingid sa inyo. Maraming nangyayari at maraming nagaganap, maraming mga panukalang batas na isinusulong po sa ating bansa. Ang isa nga po na talagang napapanoon, itong tinatawag po na Comprehensive Sexual Education. Ano po ang maipapayo nyo sa sambayan ng Pilipino na gusto pong isulong doon po sa Senado at maging dito po sa Kongreso? Ito pong issue regarding sa CSE ay nagpapatunay na ang mga tao ay kailangan po na maging aware, kailangan maging vigilante when it comes doon sa mga tinatawag nating anti-family, mga evil or laws na pwedeng makasira sa atin pong mga kabataan at the same time sa kabuuan ng pamilya. Kapag hindi po naging vigilante, ang lahat ng sektor sa ating lipunan kapag hindi naging vigilante sa mga ganitong issue, ay darating tayo doon sa point na may mga bagay na makaka-apekto hindi lang sa ating mga kabataan, kundi maging doon sa moralidad ng kabuuan ng ating bansa, pwede siyang maka-apekto. Para sa akin po, ang CSE ay isang mapanling lang na sistema ng pagtuturo para sa mga bata sapagkat imumulat sila sa murang edad sa mga bagay na hindi pa kaya o wala pa sa kanilang kakayanan para doon sa pagpapasya, para doon sa pagpili ng maayos. In short, hindi pa ito kayang dalin ng mga bata, hindi pa kayang unawain. At kapag ka ito ay isinulong, ipinilit na implement sa mga paaralan, sa mga bata, makapagdudulot ito ng kapahamakan sa halip na makatulong sa ating pong mga kabataan. Pastor Bay, sa tingin po ninyo, paano natin maibabalik ang tunay na halaga ng parental authority sa ating sa ating batas at sa ating pong kultura? Alam niyo po, naniniwala ako na tayo dapat bilang isang bansa, natututo tayo doon sa mga nakaraan, doon sa kasaysayan, at unang-una, doon sa inyong tanong po, kailangan nating i-repeal lahat ng mga anti-family laws that already existing in our nation at palitan ito ng mas makadiyos na batas para doon sa pagdidisiplina sa mga anak, para doon sa mas mataas na pagpapahalaga sa kulturang Pilipino na may paggalang sa kapwa higit sa magulang. Kasi po, tayong Pilipino o tayong mga Pilipino, kilala tayo bilang napaka-magalang sa mga magulang, magalang sa mga nakakatanda, at hindi natin dapat naiwanan yung kultura na yun na pinamana pa sa atin ng mga ninuno natin na pinakikinabangan. Nalulungkot lang ako kasi ito yung generation na kung saan ay
parang nagiging issue ang pagtulong sa magulang ng mga kabataan. Gaya po ng prinsipyo na laging tinuturo natin, yung pagsunod sa magulang, naniniwala po ako na ang kabataan na may paggalang sa magulang, may pagsunod sa magulang, ay hindi mapapahamak sa kanilang kinabukasan. Hindi mapapahamak sa kanilang hinaharap ng kanilang buhay. Makikita po natin yan sa Ephesians chapter 6, mula po verses 1 to 3 na sinabi po doon, pagka tayo po ay sumunod, gumalang, nagmahal sa ating mga magulang, para praising, ang mga kabataan po o giginawa at hahaba ang kanilang buhay dito sa daigdig. Tingin ko po, Pastor Bay, ito po yung dapat ma-strengthen, yung patuloy na paggalang, patuloy na pagmamahal, at yung kulturang Pilipino. Pastor Bay, ano po ang masasabi nyo sa ideolohiya na patuloy po na maraming nagsusulong, yung tinatawag na equality at saka po human rights, na nagiging dahilan para isulong po nila yung mga ideolohiya na salungat po sa banal na kasulatan? Mabuti ang idea ng equality at human rights, but not to the extent na may ibang karapatan tayong pwedeng tapakan para i-claim yung equality at yung human rights. At the same time, ito po ang totoo, hindi natin pwedeng gamitin ang usapin ng equality at human rights para salungatin ang prinsipyo, ang katotohanan ayon sa Biblia. Sapagkat ako po ay strongly believe na kung meron mang standard para sa katotohanan, walang iba kundi ang katotohanan ng Biblia. So hindi natin pwedeng salungatin ito gamit ang ideology o yung ideolohiya ng katotohanan. Pastor Bay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtugon at pagpapaliwanag sa ilang mga tanong na amin pong binanggit at itinanong ngayon. Nais ko lamang po na sagutin yung tanong ni Christina na elaborate po ang ilang mga practical solutions na nakalagay po sa banal na kasulatan para po sa ating national issues. Alam niyo po, bilang mga naniniwala sa Diyos at dito po sa ating bansa ay kinikilalang Kristiyano, ang atin pong pananampalataya at ang existence ng ating pananampalataya ay malaking tulong po para matugunan ang problema at suliranin ng mga mamamayan. At malaking tulong po ang salita po ng Panginoon. Alam niyo po, sabi po Psalms 119, sabi po sa verse 105, that the word of God is a lamp unto our path and a light unto our feet as we navigate the dark, challenging and precarious times ahead. Alam niyo, napakasalimuot po talaga dito po sa daigdig. Pero kung ang salita po ng Diyos ay pakikinggan natin, susundin po natin, may mangyayari at magaganap na maganda sa ating buhay. Naalala ko po ang Matthew chapter 6 verse 33, if we seek first the kingdom of God and His righteousness, and then all these things shall be added unto us. Yung individual na buhay natin at maging ang buhay po ng ating bansa ay matutugunan ng makapangyarihang Diyos. Napakaganda po ang tanong ni Eileen. Need nyo pong paigtingin ang accountability sa paggamit ng devices or gadgets para iwas mishandling. If sex education will be inserted in modern technology, paano ma-address ang casualties? Ano mo, Eileen, meron po tayong panukala na paigtingin ang paglaban sa online pornography. Ito po ang House Bill 5761 or Immorality, Pornography, and Obscenity Deterrence Act. Ito ay nagbabawal mag-publish o magpakalat ang anumang scenes, clips, or shows in any form na nagpapakita ng pornography, kriminalidad, o intentional na paglabag sa batas. Ang mahuhuli ay makukulong at may penalty na 500,000 hanggang 2 million. Lalo na po kung ang offender ay nag-i-encourage ng profane activity with a minor. Pero higit sa mga batas, ang pinakamainam pa rin ay ang pagpapalakas ng pamilya, ang moralidad ng pamilya, ang pagmamahalan sa loob ng pamilya.
At ang pagbabantay, siyempre ang mga magulang, bantayan yung kanilang mga anak. At subaybayan nila baka kung ano-ano po ang pinanonood. Bagamat meron tayong panukalang batas, kung ito'y maging batas, mapaparusahan po ang mga gumagawa po nito. Pero ang patuloy po na inyong subaybayan ang mga kwentong sibak na makatutulong po para lalo tayong ma-equip at ma-inspire na magpatuloy kung ano ang nararapat na gawin po ng bawat isa po sa atin. Yun lamang po. Maraming salamat po, Pastor Day, at maraming salamat po sa lahat po ng nakinig at nanood ng Kwentuhang Sibak.